and his gold Herculean gifts. Spider-Man's controlled and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some... Magandang tanghali at magandang araw ng linggo. Kumusta na kayo? Kumusta na ang bagong taon ninyo? Bagong taon, bagong desisyon. And of course, welcome to GMC series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here, we believe that success starts with the right mindset and wealth begin with the right knowledge. So if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just a financial freedom, but a wiser and stronger you, hit that subscribe button and turn on the notification bell para sa mga darating na mga episode na ganito. And of course, join our growing community of dreamers and doers. So, di lang tayo dreamers, doer tayo. New episode, new learning. And this is episode 22 of Boundaries and Respect. Part 1, Standing Your Ground. Marami sa atin ang pagod. Hindi dahil sa marami ang ginagawa, kundi dahil hindi tayo marunong tumanggi. Kaya sa part 1 ng seryeng ito, pag-uusapan natin ang simpleng salita na kahirap sabihin na hindi, wala, or no. Ewan, bakit ang hirap-hirap tumanggi? Lalong-lalo na sa pamilya at kaibigan. Ang hirap tumanggi. Kaya minsan, dahil sa sobra tayong bukas sa mga tao na malapit sa atin, kadalasan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kaya minsan, ang dating magandang relasyon ay bigla na lang nawala, nawasak, nabago. Dahil hindi na practice ang boundaries sa bawat isa. Ang pagtanggi ay hindi pagiging masama, hindi pagiging selfish, at lalong hindi rin kawalan ng respeto. Minsan, ito ang pinakamagandang paraan o malinaw na daan para igalang ang sarili mo, ang magkaroon ng boundary, ang tumanggi paminsan-minsan. Bakit mahalaga o kailangan mo tumanggi minsan? Hindi mawawala ng tao dahil marunong kang tumanggi. Pero, mawawala ka lang sa sarili mo kapag palagi kang pumapayag kahit ubos na ubos ka na. Diba? Yung kahit walang-wala ka na, hindi mo na kaya, pero nahihiya ka tumanggi. Kaya minsan, napipilitan ka na lang pumayag kasi baka sabihin nung sa kabilang panig na nagbago ka na, masama ka na, diba? At hindi rin nila naintindihan yung side mo. Kaya, kahit naubos ka na, pagod ka na, hinahayaan mo na lang. Ang boundaries ay hindi pader. Ito ay guidelines kung paano ka dapat tratuhin o kaya paano mo tratuhin ang sarili mo. Kasi kung ikaw mismo, hindi mo alam kung paano tratuhin ang sarili mo, sigurado yan na yung mga tao na nakapalibot sa iyo ay hindi ka rin rerespetuhin. Here are the 5 reasons why you should do or dapat gawin upang matutong tumanggi. First, know your capacity.
So dapat, alam mo yung kapasidad mo bago ka magsabi na oo. Hindi responsibilidad ang lahat. Ang hangganan ay isang daan para makilala mo ang sarili mo kung kaya mo talaga na tumulong o kung kaya mo ibigay yung pangangailangan ng tao na humingi sa'yo ng pabor. Para hindi tayo maabuso ng tao, ay dapat alam natin kung saan dapat ang hangganan. Kasi naranasan ko yung ibinigay ko lahat, pero dumating yung araw na na-realize ko kailangan ko na ng boundaries, ay ako pa yung masama. Ako yung naabuso, ako ang naagrabyado. Kasi iniisip nila na nagbago na ako, masama na ako, dahil hindi nila alam kung ano ang boundaries. Kaya kadalasan sa mga magpamilya, ito talaga yung problema. Ang hindi alam kung paano magkaroon ng boundaries sa bawat isa. Kaya may mga pamilya na nag-aaway dahil hindi naintindihan yung bawat side. Pangalawa, choose honesty over people pleasing. Ang oo o pagpayag na labag sa loob ay anyo ng pagtataksil sa sarili. Na kahit labag sa loob pero hindi kayang tumanggi. Naging denial. Kasi iniisip na baka pagtanggi mo ay mawawala yung mga tao, mawawalan ka ng kaibigan, walang magsusuporta sa'yo. Nako. Yan ang pinaka-delikado. Kasi parang iniisip mo na magtatrabaho ka, gagawin mo ang lahat para lang ma-please ang ibang tao. Diba? Ang hirap. Ang hirap mag-please ng ibang tao. Kailangan talaga mag-set ng boundaries para maiwasan ang stress at hindi pagkakaunawaan. Kasi the more na nagkakaroon tayo ng boundaries sa bawat isa, ay nagkakaroon tayo ng malinaw na isipan o mas nakakahinga ng maluwag sa buhay natin. Ang hirap. Kanya-kanya tayong may problema. Kaya hindi natin pwedeng dalhin yung problema ng iba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibility sa ating sarili. Pangatlo, separate guilt from responsibility. Ang guilt ay emotion. Hindi ito utos at hindi lahat ng hinihingi ay dapat ibigay. Huwag kang mahiya, may karapatan kang tumanggi. May karapatan kang magsabi na hindi, wala, hindi mo kaya. Mas maganda yung klaro, yung sabihin ang totoo. Kapag tinanggap mo dahil iniisip mo na baka mag-away kayo, baka mag-iba yung treatment sa'yo, mas lalo kang mabibigatan. Nabigatan ka na nga sa trabaho na hindi sa'yo, pati pa sa emotion magsasuffer ka. Kailangan kung tulong man yung pag-usapan, ay hindi ka nauobliga. Dapat kasi ang tulong ay mula sa puso, mula sa desisyon. Hindi yung puwersahan na ibibigay sa'yo, iaasa sa'yo ng hindi mo naman responsibility. Mas lalong hindi tayo or hindi ka i-bless ni God. Kasi magagalit sa'yo eh. Alam mong hindi mo kaya. Bakit hindi ka tumanggi? Alam mong walang-wala ka. Pero, bakit hindi mo pinili
yung peace mo. Di ba? Kasi minsan ang pagsabi ng hindi ay malaking tulong para sa iyo. At sa kabilang panig, pang-apat, release the need to be liked. Hindi lahat ng sasang-ayon na hindi masama. Minsan lang talaga boundary nila ang nasabi. So, may mga tao talaga na pag tinanggihan mo, magagalit sila. Magagalit sa'yo, i-assume nila na nagbago ka na. Pero ang hindi nila alam, na nagsiset ka lang ng boundaries para magkaroon kayo ng linaw sa isa't isa. Hindi mo kailangan na mag-please ng people. Kapag tinanggihan mo at nagbago yung pakikitungo nila sa'yo, ano masama doon? Okay lang. Patunay lang yon na hindi sila karapat-dapat na maging party ng pamilya mo. Kasi tinanggihan mo lang, sinabi mo lang yung totoo na hindi mo kaya, tapos sila na bago yung pagtingin sa'yo, it's a sign na hindi sila totoo para sa'yo. Yun talaga. Para makilala mo ang mga tao na nakapaligid sa'yo, kailangan mo mag-set ng boundaries para makilala mo kung sino talaga sila. Kasi ang boundaries ang makakatulong na magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. Walang gamitan, walang abusuhan, di ba? So, patas ang laban, di ba? Of course, panglima, respect yourself first. Ito ay ang core ng boundaries, meaning pundasyon o foundation para magtira sa sarili, para hindi tayo or hindi ka maabuso at hindi madali ma-manipulate. At kung ikaw mismo ang unang lumalabag sa limit mo, hindi ito rerespetuhin ng ibang tao. Ang respeto ay binibuild muna sa ating sarili. Ano yung mga paraan paano respetuhin ang sarili? Example, kung may mga plano ka, huwag mong i-share sa ibang tao. Kasi mamaya, i-share mo sa ibang tao, tapos hindi mo naman ginawa, tapos anong gagawin nila sa'yo? I-chismis ka. Pag-uusapan ka nila. Magtatawanan ka. So, mas mabuti na kung ano man yung plano mo, ano man yung gusto mo, dapat sarilihin mo muna. Yung ikaw lang ang nakakaalam. Bilang respeto sa sarili at respeto sa gagawin mo. So, self-respect teaches others how to treat you. Kung may 5 bagay lang na kailangan mong tandaan kapag nagsabi ka ng no, know your capacity. Choose honesty over people-pleasing. Separate guilt from responsibility. And respect yourself. Boundaries, it's not rejection. They are self-respect in action. So, ayun. Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan mo ang topic na ganito, mag-subscribe na para lagi kang updated sa mga darating na mga video na ganito. Kaya tandaan, success is not about money. It is about discipline and wisdom. Keep pushing forward, keep learning, and keep growing. This is Gina Kalinog reminding you, your future is built today. See you sa next Sunday.